Inilagay ng Iran ang sarili nito sa kapahamakan ng magpakawala ito ng mga misil laban sa Israel at mag-udyok ng isang tugon na maaaring magdulot ng malaking kapinsalaan sa kanilang sariling rehimen. Muling nagtaas ng alerto sa gitnang silangan ang Islamic Revolutionary Guard matapos maglunsad ng mga ballistic na misil sa hilagang Israel noong linggo ng gabi, Hunyo 7 na nagdulot ng direktang epekto noong Hunyo 8, 2026. Naganap ang pag-atake matapos tamaan ng Israel ang mga lugar na konektado sa Hezbollah sa timog Beirut, Lebanon. Ipinapakita nito muli ang lohika ng Tehran, manggulo, itago ang kahinaan sa pagbabanta at subukang itulak ang Israel at Estados Unidos sa isang ganap na digmaan, bago pa siya tuluyang mapalibutan. Nagbalik ang digmaan laban sa Iran dahil pinili ng rehimen ang mga misil, pagtaas ng tensyon at subukin ang pasensya ng matagal nang naghahanda ng isang kalkuladong tugon. Ano ang nais itago ng Tehran? Bakit tumatake ang Revolutionaryong Gwardiya? Paano nagiging brutal ang tugon ni na Trump at Israel sa ganitong pang-uudyok? Ikukwento ko sa iyo yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagkaroon ng bagong krisis matapos atakihin ng Israel ang mga target ng Hezbollah sa Beirut kasunod ng putukan sa hilagang Israel. Ginamit ng Islamic Revolutionary Guard ang pag-atake bilang dahilan para maglunsad ng sunod-sunod na misil sa Israel na tinawag ng rehimeng Iranian na ganti. Pero ang nasa likod ng propaganda ay mas simple. Sinusubukan ng Tehran na protektahan ng Hezbollah, panatilihin ang presyon sa Israel at pigilan ang operasyon ng Amerika at Israel na patuloy na gumigipit sa kanilang mga kaalyado sa Lebanon, Gulpo at maging sa loob ng Iran. Ang mga misil ay pinakawalan mula sa mga lugar ng Iran at pangunahing tinarget ang hilaga ng Israel. Tumunog ang mga sirena, nagtakbuhan ng sibilyan sa silungan at kumilos ang depensang panghimpapawid ng Israel. Sa unang bugso, karamihan ng proyektil ay na-intercept o bumagsak sa bukas na lugar at hindi nagdulot ng resultang gustong ipalabas ng Tehran sa mga taga-suporta nito. Gusto ng rehimen magpakita ng lakas pero lumitaw din ang kanilang limitasyon. Gusto nilang ipakita ang kakayahan pero nakita nilang nalabanan ng Israel ang atake at naghanda ng sagot. Hindi lang isang hiwalay na pag-atake ang inilunsad ng Islamic Revolutionary Guard. Ayon sa grupo, maaring tumagal ng isang linggo ang sunod-sunod na missile at drone attack na nagpapakita ng tindi ng panganib. Kapag ang militar ay nag-aanunsyo ng bagong pag-atake, kahit di pa nasusukat ang epekto ng una, layunin nilang magdulot ng takot, pilitin ang negosasyon at lituhin ang kalaban. Itinuturing ng Israel ang hakbang na ito bilang tangkang baguhin ang patakaran ng labanan ayon sa malinaw na pahayag ng kanilang pamunuan. Nagkamali ang rehimen ng Iran sa pagtatangkang magpataw ng panibagong kabayaran sa teritoryo ng Israel kaya't gumanti ang Israel sa pag-atake sa mga target militar sa Iran. Naabot ng mga estruktura sa kanluran at gitna ng Iran, pati na rin ang complex ng petrochemical ng Macha sa timog kanluran ng bansa. Nagiging mas mabigat ang krisis dahil hindi na lang ito tungkol sa pagharang ng misil. Kung susubukang pagliyabin ng Tehran ng Israel, mararamdaman din nila ang epekto sa sarili nilang bansa. Lumitaw si Trump sa gitna ng krisis na ito dahil sinusubukan niyang panatilihing bukas ang negosasyon sa Iran. Hindi nagbibigay ng pera, hindi nagpapagaan ng mga sanksyon ng libre at hindi hinahayaan ng Tehran na makakuha ng oras sa puro usapan lang tungkol sa kasunduan. Pinilit ng presidente ng Estados Unidos, si Netanyahu, na iwasan ang isang hindi makontrol na tugon, ngunit malinaw din niyang ipinakita na ang Washington ang may kontrol sa takbo ng negosasyon. Ayon kay Trump, hindi dapat gantimpalaan ang Iran sa kanilang pag-atake. Ang estratehiya ay pigilan ang paglala kung pabor kay Tehran, pero panatilihin ang presyon kapag mahina ang posisyon ng rehimen sa negosasyon. Diyan nagiging patibong laban sa mismong Iran ang pag-atake ng revolusyonaryong Gwardiya. Gusto ng rehimen na isangkot ang Estados Unidos at Israel sa ganap na digmaan para maitago ng Tehran ang mga panloob na alitan, pag-isahin ang mga paksyon at ipagbili sa publiko ang ideya ng pambansang paglaban. Pero ang pinakamapanganib na sagot para sa mga ayatollah ay maaring mismong ang kombinasyon ng mga eksaktong pag-ataking militar, blockade, presyur sa ekonomiya at pampulitikang pag-iisa.
Walang magulong palabas o ibigay sa rehimen ang laban ng gusto nitong gamitin bilang panangga. Ipinapakita ng pagsasara ng airspace na iulat na pagsabog sa Iran at alerto sa Israel na ang krisis ay nagbago mula banta tungo sa aksyon. Itinigil ang klase sa Israel, nilimitahan ng pagtitipon at muling naranasan ng tao ang tunog ng sirena at paggamit ng silungan. Kasabay nito sa Tehran na diwan sa kalsada ang mga taga-suporta ng rehimen sa pagpapakawala ng mga misil na hindi lubos na dulot ng inaasahang epekto. Kasama rin sa usapan ng Hezbollah na kumikilos sa Lebanon bilang armadong grupo ng Iranyanong alyansa at matagal nang pinipilit ang hilagang Israel. Kapag tinarget ng Israel ang posisyon ng Hezbollah sa Beirut at Timog Lebanon, umaaksyon ang Tehran dahil alam nitong bababa ang kakayahang bantaan ng Israel kung mawala ang Hezbollah. Pumasok sa eksena ang revolusyonaryong gwardiya para iligtas ang dangal ng kaalyado at subukang pilitin ang Israel na umatras sa mga operasyon nito sa Lebanon. Pero ang direktang pagpasok ng Iran ay nagpapalakas sa dahilan ng Israel para atakihin ang sentro ng makinarya ng Iran. Pinipilit din ng krisis ang mga negosasyong pinangungunahan ng Estados Unidos. Gusto ng Tehran ng pag-alis ng mga parusa, paglabas ng mga nakapirming pera at pagkilala sa impluensya nito sa mga estratehikong ruta. Gusto ni Trump pigilan ng Iran sa pagkakaroon ng sandatang nuklear at buksan ang negosasyon nang hindi pinapaboran ang rehimen. Nagdulot ng problema sa magkabilang panig ang pag-atake noong linggo, pero mas malala para sa Tehran dahil ipinapakita nitong ginagamit ng revolusyonaryong gwardiya ang negosasyon bilang panakip habang nagbabalak ng bagong pag-atake ng misil. Naramdaman din ng merkado ng langis ang epekto. Umabot muli sa higit $77 ang presyo ng Brent kada bariles dahil sa bagong palitan ng pag-atake na nagpapakitang hindi lang Israel ang apektado ng kilos ng Iran. Pinipilit si Netanyahu ng mga panloob na sektor na magmatinding tugon habang si Trump ay sinusubukang kontrolin ng takbo para hindi ang revolusyonaryong gwardiya ang pumili ng lugar ng digmaan. Ang tensyon sa pagitan ng pagtugon at kalkulasyon ay magiging mahalaga sa mga susunod na oras. Binibenta ng rehimeng Irani ang imahe ng tapang, pero ang mga pangyayari ay nagpapakitang desperado sila. Ang ligtas na tao ay hindi kailangang iparada ang bawat misil. Ang may kontrol sa krisis ay hindi nagsasara ng airspace, nagpapagana ng depensa sa iba't ibang lungsod o nilalagay sa panganibang ekonomiya sa panibagong dagok. Tinakot ng revolusyonaryong gwardiya ng Islam ang Israel, ngunit nagbigay daan ito para atakihin ng Israel ang mas sensitibong lugar sa Iran. Hindi kailangang sa isang gabi lang dumating ang mabagsik na tugon. Maaring dahan-dahan itong mangyari. Tatamaan ang mga target na militar, masisira ang depensang panghimpapawid, gigipitin ang estratehikong infrastruktura, masisiksik ang Hezbollah sa Lebanon at mapipilitang makipagnegosasyon ang Tehran ng walang pananakot. Iyan ang pinakakinatatakutan ng rehimen. Maaring lumika ang lubosang digmaan ng matitinding larawan, ngunit ang tuloy-tuloy na presyon ay sumisira mula sa loob. Alam ito ni Trump at Israel at tinatangkang pigilan ng revolusyonaryong gwardiya ang planong ito bago ito umabot sa puntong wala ng balikan. Ako si Milson Alves Global, layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.